Bola sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-reach pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Live din tayo sa DWIZ 88 Right. po, simultaneous po yan. At saka sa Aliw 23. Kung ang inyong cable ay signal channel 24. Kung ang inyong cable ay Sky channel 27. Tama ba yan? Yan ang ating hotline at text line. Ang text line 099-376-6768. Okay? Ngayon, ang mainit na balita, syempre, ang presyo po ng bigas. Naku. Nako. Ang ano yan, malupit yan. Maraming umiinda niyan, ang mga Pilipino. Aha. Alam nyo, ang bagong-bago rito, mukhang yung ating so-called economic managers ay nagulat na lang sila. Yan ay nakakagulat. Nagulat sila. Nagulat sila na hindi nila alam itong price cap sa ceiling na nilagay sa Hindi, ang paliwanag bigas. ni... Well, nagulat sila, hindi... Nagulat sila dahil nung ibinaba po itong desisyon na to, ayon sa kay Finance Secretary Benjamin Diokno, na siyang tinuturing na team captain. Oo. Siyempre, ikaw ang Department of Finance. Manager. Ano ka? Okay. Secretary. Dapat alam mo yan. Na nasa abroad daw sila noong nangyari yan. Okay? Pero nadyan na yan. Kaya ngayon, ang desisyon nila, parin Joel, mukhang gusto nila daw na gawing zero tariff ang bigas. Sa ngayon ho, 35% ang taripa ng imported rice. Okay, at yan wala pinipili kung kahit saan yan. Meron kasing tinatawag na most favored nation pagdating po sa importation. Pero sa bigas, wala na yan. 35% maximum. Pero ito ang sita dyan sa bigas, parin Joel. Yang tariff po, may mga baitang. Depende sa klase ng bigas na iyong inaangkat. Kapag sinasabing yung halos durug-durug na, hindi naman siguro. Basta broken. Broken. Hindi naman siguro durug-durug yun. Basag-basag. Nangyari na sa akin yan, minsan bumili ako ng bigas sa Tarlac. Abay, maganda yung palay. Hindi, wag mo palang gamitin mo na kagad as much as possible. Napatagal ko ng 2 buwan. By the second month, ayun na, broken na siya yung basag-basag na. Sa kakaimbak ba yun? Oo, tsaka may konting bukbuk so, na. So sa ganun, kung broken ang butil, lumang stock ba yan? Nagluluma siya. Oo, pare. Pero ang kalaban talaga ng bigas unless nilagay ko sa aircon siguro na kwarto, hindi rin, wala rin. Yan, So, para daw po mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas, ang sinasabi po ni Secretary Ben Diokno, iniisip nila maging zero tariff. Okay. Ang bigas. Okay? Marami po pong ibang proposals. Pero yung proposals, lahat tungkol sa importasyon ng bigas. Na yun ang hindi katanggap-tanggap sa mga magsasaka. Okay? Pero bago niyan, paring Conrad, actually si Secretary Diokno also mentioned na sana, sa tingin nila, sa DOF, na dapat huwag tumagal yung price ceiling, hindi sustainable. At the very least, more or less a month or so lang. Dahil ito na, nag-harvest season na October onwards. So, hindi sustainable. That was his idea. Well, wala namang timetable. Ang sinasabi niya lang, parin Joel, dahil mag-harvest na mid-September. Yun. Simula na ng harvest for the cropping ng tinatawag na wet season. Yun yung tag-ulan na nagtanim ang mga farmers. Ang harvest niya nagsisimula na ng September. Tama. Mid-September.
ganito po ang report na natatanggap natin sa mga farm sector. Bumaba na raw ho ang presyo ng palay. Magmula sa 20 hanggang 22, nasa 17 to 18 na ngayon. Okay? Ang problema dyan sa ganyang policy na heavy on importation, yung pong local. Yung local na production natin, samantalang yan ang long-term solution sa ating problema ng kakulangan ng bigas. Okay? So sa ngayon po, ang mga temporary lamang daw yung zero tariff. Para daw mahikayat ang mga importer na mag-import nga. Kailangan pa ba nila yun? Paano Joel? Kailangan pa bang kung tumitiba nga sila dyan kailangan nyo pa bang hikayatin yan? Under the guise of kailangan ma-stabilize nila ang supply. Yan. But I don't believe that the importers kailangan po na incentive. Yun kung kumikita sila incentive enough. Sa 35% na tariff, kumikita pa rin sila doon. Okay? Kasi mataas ang presyo ng palay dito sa atin. Okay? Compared to the other countries. For so many reasons. Yung kanilang technique of production, pero mahalaga ho yung subsidy. Yung inputs nila ng production, mas mababa. Pero mahalaga yung subsidy na binibigay ng gobyerno nila doon. So, talagang hindi mo pwedeng ikumpara yung ating pinoprotektahan ng mga gobyerno yun ang kanilang mga subsidized sila. Protectionist sila. Pati ang input sila subsidized, heavily subsidized. That is not a globalized mindset. That is not a... Tell that to joke. No? Okay. Yun hong idea na kailangan panghikayatin ito mga importers para mag-import ng bigas. Hindi na ata ako naniniwala dyan. Ganon. Kumikita sila As a matter of fact, malaki ho ang kita nila. Bukod doon, sila pa nga yung papaginalaan na nagtatago ng bigas para tumaos ang presyo. So ganito ang sitwasyon. Etong mga ito ang kontrabida sa buhay natin. Diba? Tinatago nila ang bigas para ma-manipulate ang price. Pagkatapos bibigyan mo pa ng incentive to import. Yun ang masakit doon. Binigyan mo pa ng incentive to import. To import at para gawin ulit yung ginagawa nila na nagtatago ng bigas. Well, hindi... May disconnect ata sa policy nila. Well, from the perspective of business, ang trading ay hindi naman masama. Hindi po. Basically, you buy low and you sell high. Na medyo meron kang profit, di ba? Well, so, hindi mo muna ilalabas kapag alam mong malulugi ka. Kayari dyan. At saka po, isa pang kanilang measure, bukod sa pagbaba ng taripa, yun daw super green lane sa customs. Ayun, green lane advanced daw po ang processing ng shipment ng imported rice. Dapat may ganyan sa immigration. Okay, sige, tuloy mo. So another favor yan sa mga importers. Alalahanin natin, uulitin ko, yan pong mga importers, yan nagtatago ng bigas para tumaas ang presyo. At ngayon, lahat ng pabuya ay ibibigay pa sa kanila ng ating gobyerno. Di ba the best yan? Okay. Parang Joel, napakasarap ng buhay nito mga ito. Okay. Yun daw po ay ibibigay nila doon sa mga magagaling sa importation. Meron palang mahina sa importation. Yan daw po yung mga malalaking importer. Bibigyan nila ng super green lane. Kumbaga, tuloy-tuloy na lang ang kanilang importation. Kasi pag zero tariff na yan, you instantly eliminate. Agad-agad po mawawala ang smuggling. Okay? Kasi yung 35% malaking bagay, kaya sila nag-smuggling. Ngayon, kung tatanggalin mo yan, wala na smuggling. O di na-solve mo na smuggling, pare. Kasi ang sabi ng Pangulo noon, your days are numbered. Sa mga smuggler.
tatanggalin mo yung taripa na 35%, di you stop smuggling. Ano pa dahilan mo mag-smuggle? Wala nang tarifa na 35%. O di na-solve mo na yung smuggling, di ba ang galing? So, kumbaga sa paggawa ng bahay, yung price ceiling, parang isang tool lang yan, martilyo. Ito namang pagtanggal ng taripa, yan ay another tool naman. Parang multi-pronged ang iyong approach. Ayun. Now, ang next tool na lang siguro palakasin na... paano kung mag-iba yung bahay? Paggamit mo ng tool. Wag. Wag sledgehammer. Ang sinasabi nga nila, yan daw pong importation ang nakakasira sa ating local production. Yan ang sinasabi ng mga farmers. At inamin naman yan ni Secretary Jokno. Ang sinabi niya po, kailangan temporary daw yung price control. Right. Dahil yung price control na yan will discourage local production. Right. Okay? Isa yan sa mga sinasabi niya. Okay? Yan pong yung price control, hindi natin malaman pa ngayon kung yan ay magiging effective sa pag-control ng taas ng pag-akyat ng presyo ng bigas. Ayan. Meron po tayong guest. Grabe guest talaga. May guest tayo. At hindi ko na kailangan pong describe ang kanyang suot dahil nakikita niyo. Pero para sa mga walang HDTV, describe. Napaka-cosmopolitan ng suot ni Atty. Ay, mga driving to work. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Sobrang traffic, ano? Pero walang solusyon yan, Trixie. 1.5 hours before the show. As in lumabas ng bahay, which means... Okay. Grabe na. Yan daw home price control, ayon kay Secretary Jokno. Number 1, dahil may price control, baka ang mga magsasaka hindi na magtanim. Correct. Number 2, ang mga importers, dahil may price control, baka hindi na mag-import. Therefore, ang incentives ibibigay sa importer. Ito ang tanong ng karambola. Paano yung mga magsasaka? Anong incentives nila? Bakit gano'n one-sided? Nasa import lamang ang ating mga polisiya na gustong mangyari. Ano po yung dapat natin gawin para naman sa magsasaka? And the end in view, itaas ang production, ang local production. Kailangan natin marinig yan. Well, nga, dagdagan natin ng tool, yung toolbox naman para naman doon sa site na yun. Laterally, yung effect na may mga tao tayo who walang trabaho, walang you're creating a new class of poverty. So ngayon po, yung para matigil ang smuggling, poverty is different classes. Yeah. Grabe naman po. Lalo kong kinabahan niya na hopefully wala ako doon sa very, very, very poor. Nakakatakot po yung mga sinasabi ng mga ibang asosasyon. Halimbawa, ito may nagsabi, protectionist daw yan, 35% tariff on rice import. Talaga naman protectionist. Kaya daw tumataas ang presyo ng imported rice, 35%. Dahil ano ba naman kayo, niloloko nyo na kami. Nagkakalokohan tayo dito. Alam nyo, hindi ho yan ang dahilan. Dahil yan 35%. Mulat-mula pa, yan ang tarifa dyan. At noon, hindi naman tumataas ang bigas. Paano nangyari yun? Na ito ang sanhi ng pagtaas ng bigas ngayon. Yan 35%. Nanloloko na yung mga business organization na yan. Kasi kakampi nila yung mga importer and hoarders. Yun lamang ho ang... Kakampi nila sa concept ng free enterprise at market forces. Ika nga. Let the market forces rule. Ano ba ibig sabihin niya mga... pabayaan mong pabayaan mo ang merkado na siyang magdikta ng presyo ng production, pagpasok at pagtinda, pagbili pala. Ito yung ganang akin, Attorney Trixie and Joel. Sari-saring hakbang, measures ang sinasabi ng ating mga government officials. Ayun. Nandyan yung babaan tariff, nandyan yung green lane, no? Zero tariff and everything. Ang hindi natin naririnig yung increase in production. Yun. Okay? Yun ang kulang na tool. Notable exception. Yun ang notable exception. Bakit ganun?
Number 2, ang hindi natin naririnig, paano nyo i-control yung price manipulation sa market? Absent ang gobyerno dyan. Pinatay nyo na yung NFA. Ito ang sa akin, hindi ko kailangan NFA ang pumasok sa merkado para magkaroon ng taga-tabla. Kasi kung nagmamanipula na yung mga importers, yung mga hoarders, kung sino man yan, okay? At alam naman natin, kakilala nila yan eh. Kung nagmamanipula, nagsasamantala na yan, dapat meron hong tatabla sa kanila. Dati, yan ang trabaho ng NFA. Hindi ho natin sinasabing ibalik ang NFA. Ang sinasabi natin, kailangan magkaroon ganong klaseng mechanism para tablahin sa merkado para tumabla. Kahit na sinong agency, hindi kailangan na NFA. Okay? Ang problema dyan, kailangan mong i-amenda ang rice tarification law. At yun ang hindi nila sinasabi, yun ang hindi nila ginagalaw. Yung rice tarification law. May gatekeepers eh. Ayun. Okay. So, ang DTI po, puro yabang. Ayan. This is a trade, this is a trade problem. Hindi naman, nag-i-intensive monitoring sila ng mga prices ng bigas at ng iba pang bilihin sa palengke. Okay, meron po silang bagong PR stunt. At may PR team sila na nagtutulak niyan. Ang kanilang bagong PR stunt, Rice on Wheels. Ano ka? Rice on Wheels. Pare, ano yan pelikula ni Jackie Chan. Rice on Wheels? Meals on Wheels pala yun. Rice on Wheels. Si Jackie Chan. Yan daw pong Rice on Wheels. Isang truck. At noon daw Sabado, nagpunta yan sa Quezon City, sa Novaliches, para magbenta ng affordable. Okay. Ano kaya ibig sabihin ng affordable na bigas? Abot kaya. Coordination daw with the Bulacan Rice Millers and Traders. Okay, maganda yan. Swerte kayo mga taga Novaliches dahil sa inyo nagpasikat itong DTI. Okay. Paano naman yung mga taga ibang lugar? Focused approach. Paano kami rito sa Pasig? Paano sila Trixie sa Cubao? Paano sila parin sa Paranaque? Sa Remanville, paano kami? Paano na lang yung lahat ng kababayan natin naghihirap sa ibang lugar pa? Nahirap sa bumili ng bigas. Karinderya nga daw, pare. Ano yung kwento? Okay, ang mga karinderya ngayon, dati 12 pesos ang cup ng rice. 50 na ngayon, 1.5. So, para sa mga mahihirap, 1.5, para sa mga mahihirap, isang cup. Yung mga rider, mga jeepney driver, tinitingnan kagad nila, magkano ulam, magkano yung kanin. Patay na kagad sila niyan. 3 pisong increase. 3 pisong increase. Bagay yan. Malaki-laki yun. Mahilig pa nga yan. May tawag dun sa ginagawa ng DTI. Anong tawag? Tokenism. Tokenism. Ano yun? Parang token sa LRT? Wala na kang token sa LRT. Wala namang budget. Example lang. Example. Tignan nyo, ang galing-galing namin. Kala mo bang ginawa sa buong bansa. At daw, magsisimula na raw ng pagbigay ng ayuda sa mga retailers. Nako, kailan kaya? Ayun. Bakit nga ba, pero yung the other elephant in the room, bakit hindi na lang nila bilhin nga yung mga nasa retailers? Yung bigas. Tapos hindi sila nagre-react. Marami nang nagsasabi. Di parang NFA yan. Oo nga. Hindi sila natatatagla. Bilhin nila lahat hindi yan. kasi it might work. Baka mag-work eh. Kasi kailangan po ng competition. Yung mga sinasabi na hoarder na yan. Saan manggagaling yung competition na yun? Samantalang sila nag-uusap. At least yung mga malalaki. And we know that for a fact. Although tinatanggi yan. Ng mga ilang sektor sa business. Yan hong nag-uusap-usap daw. Nag-speech pa daw itong si DTI Secretary Fred Pascual. Diyan sa may San Juan Agora Market. Ayos nagtatalumpati pa. Toolbox niya yan. Okay, may toolbox yan. Dahil namigay... Ang problema sa toolbox, sa tool na yan, ito yung toolbox, kusang lumalabas
I'm a useful tool. May puppet. May puppet. Lumalabas siya gano'n. Yung sabi ng direktor, hindi pa ikaw. Hindi, lumalabas. At nangako daw siya. Yan ang press release ng DTI po. Ayun. Nangako daw. Okay. Ang Secretary Fred Pascual na bibilisan na niya ang pagbigay ng ayuda. DSWD doesn't po yan. solve the problem DSWD ho yan namimigay, hindi kayo. Parang hinagisan lang ng barya yung mga tao. Yung ayuda tool na yan, overused yan. Hindi, tsaka alam na rin na kahit yung mga recipients niyan, nasabihin, barya. Barya. Ang problema ho sa rice natin ngayon at sa iba pang pagkain, yan sinasabing logistics. Diyan ho tayo kailangan makarinig ng programa from DTI. Hindi itong mga pasikat, payabang, rice on wheels. Yan mga ganyan. Hindi. Yan yung mga as if doing something. Ano po yan? Kumbaga, napakalalim na ng sugat. Ang ilalagay mo Band-Aid. By the way, yung rice on wheels na yan, so ititinda nila sa presyong within the price ceiling. Basta affordable lang ang sinabi nila. Wala naman sinabing presyo. Itong tanong ko sa kanila, saan galing yung bigas nyo? Precisely. Saan galing? Di baka binili nyo din yan dyan sa palengke at mataas ang presyo. Correct. And therefore, ibebeto nyo ng mura. Absorb ng gobyerno yung taas ng presyo. At yan hindi malawakan Hindi. Kung, that's one idea. PR na PR. To provide an alternative seller. Pero yan ho yung competition. bakit hindi na lang sa retailers nila kunin? Ayun. So, payayamanin nila yung mga tao who brought us to this problem. In the first place. Ayan na nga. Baka binili nila yan sa mga hoarders. Yun nga ang gusto mangyari ng ating economic team. Bigyan daw ng incentive ang mga importers. Okay? Uulitin ko po, paano yung mga farmers? Hindi, mali ang binigyan mo na incentive Kaya nga So, incentive sa importers. Dahil super green lane. Who started the problem in the first place. Tapos, tulong, bibilhin nyo yung sa traders para kunwari may ayuda yung tapos paano yan? So magta-thrive yung negosyo ng importers, magta-thrive yung negosyo ng traders. Yes. Everybody except yung farmers. Yes. Yan po ang mangyayari dyan. Kasi ano sinasabi ngayon ng Department of Agriculture? Nag-harvest na po at ang peak ng harvest darating na mga September, October yan. At siguradong babagsak ang presyo ng palay. Sa ngayon pa lang, bumagsak na to between 15 and 17 pesos per kilo. Wow. Sa ngayon pa lang yan. Sa farm gate. Sa peak ng harvest, lalong babagsak yan. Paano yung mga magsasaka ngayon? Na tinamaan na. Kita ba sila? Tinamaan na ng bagyo yan, Tinamaan na ng lintik. Ay, hindi pala. Tinamaan lintik. Bagyo. Sari-saring problema na tumama sa kanila. Ngayon, ano po ang programa natin dyan? Okay? Baka naman kailangan meron tayong itayong mga post-harvest na para ito mga farmers na to, hindi sila mapilitan ibenta ka na magbenta during the harvest season. Correct. Hindi ba kailangan natin yung mga yan? Okay? Gumagalaw ba ang Department of Agriculture dyan? Yan naman, saklaw na ng Department of Agriculture. Okay? Yung logistics po, Department of Trade and Industry. Dito, saklaw na to ng DA yung mga post-harvest facilities, yung mga ganyan. Tahimik sila dyan, bro. Meron tayong tinatawag na National Rice Program na yan ho mukhang sinimulan na raw sa mga ibang bayan. Halimbawa dyan sa Nueva Ecija. Okay. Nag-survey sila at doon nalaman nila bumaba na nga ang presyo ng palay. At ang tingin ng Department of Agriculture, aabot hanggang 15 lang yan. Sa 15 ho, medyo nagdidelikado mga farmers sa 15 pesos. It's not enough incentive for them to plant rice. Kaya marami na raw dyan ho, hindi na nagtanim. Hindi na. Okay.
Again, ang talaga solusyon dyan, how to increase production, modernize. Yung modernization po, ibig sabihin nun, dahan-dahan natin gagawin yan. Pero ang isip ng mga nadyan sa industriya na yan, kailangan magsimula doon sa switch, no? Pupunta tayo sa hybrid na rice. Mas mataas po ang yield per hectare. Okay? 8:31 ng umaga, DWIZ. Aliw 23 na pala. Aliw 23. Nasanay na. Magbabalik ang karambola. Ang oras natin 8:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Joel Aksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Live po kami sa DWIZ 882 AM sa aming radyo at sa aming TV station Aliw 23. Huwag pong kakalimutan like and share din tayo sa ating social media accounts. Magandang umaga. Kung nagtataka kayo at kami ni paring Joel, maginaw po sa studio. Maginaw. Maginaw dito sa Mas studio. maginaw dito. Kasi high-rise to makikita nyo. Natatanaw namin ang, natatanaw na? Natatanaw ang ultra. Pasig, natatanaw ang Pasig. Tanaw ng Skyline. dito hanggang Tipolo. Okay. Okay, balikan natin yung issue ng rice. Tuloy natin. Okay ba sa inyo, Tuloy natin, mga tuloy natin. teammates? Natin yung init ng ulo. Huwag naman. Tayo ay nagpapaliwanag dito kailangan natin maintindihan ng ating mga kababayan itong situation na to. Correct. Worldwide, sa totoo lang, tumataas ang presyo ng lahat ng pagkain. Correct. Worldwide dyan. Kasama na dyan ang bigas. Correct. Ang bigas galing lamang niya sa $200+ per ton. Ngayon pumapalo na sa more than 360 hanggang 400. At ang trend naman talaga ay pataas. Ay pataas. Ang presyo ng bigas. Ngayon, Worldwide, kung ating policy ay pumapabor, lamang ang importer, baka pag-isipan ulat natin yan. Isipan natin yan. Titingnan mo yung damage kasi dahil tumataas ang presyo worldwide, pero ang polisiya natin ay towards importation, ang laki ng nilalabas and therefore tataas talaga ang presyo ng bigas even locally. Okay. Lumalabas pala ngayon yung price control ay hindi alam ng economic team ni President BBM. Yan ang lumalabas ngayon. Ito ang tanong. They were caught by surprise. Ika nga. Hindi nila alam So wait. Yan daw po ay hindi... Okay. Teka. Hindi daw alam? Hindi nila alam na economic team. Kasi ang price control, ang nanggaling yan sa DTI. Okay. Nanggaling yan... Wala. Kasi trade nga. Trade issue. Dahil trade issue. Pero ang DTI... Na sinuportahan naman daw ng Department of Agriculture. Pero ang DTI ay bahagi ng economic team. Ay. Doon. Pero noong ibinabayaan, si Jokno na DOF at saka si Balisacan na economic planning, sila po talaga ang mas malaki ang papel sa desisyon ng mga ganito. Sila ay nasa Japan noon. So malamang ang decision. Hindi raw sila na-consult. So paano ngayon natin i-relate doon sa issue nung pag-resign o pinag-resign na isang secretary na nagsasabi... Si Chelo Magno. Chelo? Executive Secretary. So, meron nagdesisyon na hindi ipinadaan dito sa economic team. At ang kanilang sinasabi ngayon... economic team. Yan daw price control. Sabi ni Secretary Jokno, they don't really work. Na yan din po ang sinasabi natin sa Karambola.
At yun din yung Right. sinasabi. At yun ang sinabi ni nung Undersecretary Chelo Magno last week na nagsalita siya. Well, nagpo sa chat group. Nag-post siya ng chat group. At kaagad-agad nagalit sa kanyang ang executive secretary. At tinanggal. Samin. At tinanggal. At ang dahilan po ng Malacanang, kumbaga, hindi daw team player. Ayan. Pero kung hindi rin alam ng DOF, hindi ba sila miyembro ng team? Oo. Ng economic team. No. Oo. Membro. Ang pinuno actually ng economic team ay si Secretary of Secretary Finance. Aha. So, miyembro dyan ang DTI. Dun sa, Andi. tsaka Bangko Sentral, NEDA, Usually, ang pagkakaalam ko sa economic team, BSP, yung budget, NEDA, DOF. yung DOF. Pamisan-misan kinoconsult yan DTI Okay. when it comes to investments. So, Pero yung mga ganitong ang DTI pa yung paminsan-minsan. paminsan-minsan, kasama yan. Ito na siya yung tool na, ay, gumaganon Okay, sige. Hindi daw humasagot ni Secretary Jokno kung napag-aralan ba ang impact sa inflation nitong price control. Dahil may damage dyan no? Alam na natin yan. Nangyari ho yan sa Amerika noong 70s. Nag-impose ng price control. At dito sa Pilipinas. At noong kailan? Noong 90s, panahon ni President Fidel Ramos, nag-impose din ng price control sa bigas. Ano nangyari? Nawala ang bigas sa merkado. Siyempre, may price control Kung ikaw ay malulugi, ayaw mo na magbenta. Of course. Walang Hindi, incentive. Bakit ka magpapakalugi? Tapos tatago yung bigas. O ayaw ka na sa negosyo. Magsasara ka na lamang. Yan ho ang epekto ng price control. Pero sinasabi ni Secretary Jokno, makakatulong nga ba yan sa pagbagsak ng presyo sa inflation rate? Hindi raw ho nila masabi yun dahil hindi naman sila nakonsulta dito sa price control. So ngayon, may mga damage control. Hindi na price control. Ano yung damage control? Yung mga sumasalungat po sa policy na yan, tinatanggal. Kamukha nga itong si Cielo. Cielo ba ang pronunciation ng kanyang pangalan? Cielo Magno. Na USEC. Na dati pong professor dyan sa UP School of Economics. Okay? Na pinatanggal ng Malacanang. Saan nga ba galing itong proposal ng price control? Parang nakakabigla nga Nakakabigla Ang bilis, Out of diba? nowhere, hindi man lang napag-usapan. Kumbaga, para sa ating mga taga-subaybay, kumbaga basketball team to, bigla na lang may pumasok na order. Running game tayo. Ngayon itong sila, Secretary Jokno, nakaposte sila. Quarter court game lang pala sila. Half court game. Teka, nagkagulatan ngayon. Pag ganyan, kumbaga ang kalaban, ayan na, shoot-shootan kayo ng mga 10 kaagad niyan. Bago kayo, teka muna, ano ba talaga ang laro? Walang teka-teka rito. Walang teka. Hindi ito chess sa kanto-kanto na pwedeng digoma. Tingnan niyo yung nangyari so far. Okay. Tumaas presyo ng bigas. Yes. Okay. A lot of it, dala na rin ng baggage. Yung kakulangan sa logistics, kakulangan sa mga post-harvest facilities, yung cartelized na traders. Yes. Tapos plus worldwide climb in prices talaga. So sabay-sabay yan. Parang perfect storm correct. Tapos yung inflation, dala na rin ng, sabay-sabay. ng increase in fuels. So nakita yung problema, umaangal yung mga tao, ang una nilang ginawa, price control. May mga umangal. Ang unang prinotektahan, yung traders. Ayun nga. Okay, go. Yun na nakapagtaka. So, masama na nga yung sa price control. Yung mitigating nila ay sa traders at saka sa sa importers. Ang solusyon nila, para doon sa mga nang mawalang hiya na nga.
Winawalang yan na nga tayo. Yung solusyon natin, pabor pa sa kanila. Well, one can argue, yan yung unang tool muna nilabas nila Ay, yung sa unang toolbox. tool. So, meron pa, may mga tool pa naman na, may toolbox sila. Double-edged yung tool na Yun yun. lang, Habang oo. tinutulungan mo yung isang sektor o dalawang sektor. Nagugulpi mo yung Pinasok sa kabila, yung kabila ay Oo. nagugulpi. So, hindi pwede. Tsaka yung mga ang daming makikita mo even online sa diskusyon, sasabihin nila. Hindi, kasi worldwide naman talaga tumataas ang presyo ng ano. O sige, andyan na tayo, pero price control, paano tutulong yan? No. At saka, the reason, nagre-react na nga ang gobyerno natin, Oo. ina-acknowledge yung increase in prices to the point na marami na talagang mahihirapan. Okay? Totoo Pero, yan. ang Totoo naman eh. Di ba? Oo. It's a Yes, reality. ano, Yan hong nahihirapan ng mga kababayan. But ibig sabihin yan, meron pa rin tayong magagawa on this end para hindi masyadong mahirapan ng mga tao. Oo, tumataas ang presyo worldwide. Kung gumagawa tayo, kung na-mitigate natin with production, edi hindi masyadong magiging issue yung worldwide prices ng bigas. Baka daw ho by October, sabi ng agriculture. Baka lang. By October, tatanggalin na yung Stabilize price. na. Okay. Ang tanong, Kasi harvest. saan presyo mag-i-stabilize? Oo. Okay. Yun ang masakit. Stabilize nga kasi ho ngayon paakyat eh. Ang ibig sabihin ng Department of Agriculture, matitigil na yung akyat. Stabilize. Okay. Saan magi-stabilize yan? Ayon dun sa graph na pinakita ni Cielo Magno, Supply. supply and demand. And, Kailangan yung equilibrium price. Ibig sabihin yung talagang tamang-tamang presyo. Medyo mataas kesa doon sa present price. hindi kasi, tignan niyo yung danger ha. Kasi nag-propose sila ng zero tariff sa bigas. Okay? And Ngayon that's na daw to help importers. Kaya nga, tapos mag-harvest na, sila na rin ang nagsasabi na mid-September mag-uumpisa ang harvest. So ngayon, bibigyan natin ng incentives for more importation, sakto yung timing sa harvest. Ay, ikaw And naman in the attorney. absence of post-harvest facilities and silos and storage, mga bodegas, yung mga farmers natin, dihado pagdating sa production. After production, babalik na naman yung dating gawi, tatakutin na naman sila ng mga traders, benta nyo sa amin ng mura or else doon na lang kami sa import. Ay. We haven't fixed the problem. Ikaw naman, Parang gusto lumalala. mo pang tulungan ng farmers? Sobra ka na. Hindi ba sila yung dapat tinuto? Ay, sorry. Malapit na nga silang mamatay, gusto mo pa tulungan? Parang Masisiro ang Hindi nyo ba alam na bigas natin. that's throwing good money Well, after bad. look, this is based on the proposition ng mga anak ng mga magsasaka. Ayaw na nila maging magsasaka. Kaya mag-real estate na lang. Mag-real estate na lang, call center na lang, gano'n. Benta natin yun. Ay, kung ba'y mahirap pa rin magtanim ka dun sa bukid, Sinasabi po ng agriculture, by October daw, stabilize. Saan mag-i-stabilize? By the way, Mahirap sagutin yan. Plus the announcement defeats their own price Oo nga eh. control measure. Oo nga eh. Oo, sige, Halo ka 1 agad. month lang, andyan na yung bigas. Di sasabihin, ay, di, tago muna natin. No. Di muna ako Huwag magbebenta. magbebenta. At nasa karapatan nila yan. By the way, may nag-text sa akin na about yung isang tasa nga, yung cup ng rice. Cup rice kasi yung ordera ng mga tao. 12 pesos dati, ngayon 15 pesos na. Sabi, bakit tumaas ng gano'n? Samantalang naka-price ceiling na. Hindi po ang sabi, explanation sa akin ng isang nagtitinda ng kaibigan ko dyan sa may, ano yan, sa Makati, sa may Palanan. Sabi niya, sir, hindi naman kami pwedeng mag-serve ng kanin na yung pinaka yung mababa. Mababa. Hindi ka tatangkilikin ng Alam mo, customer. yung mga ganyan po. Ang gusto ng customer, kumakain sa mabango yung, cafeteria. maputi yung kanin, mabango. Yun. Tapos sinasarsahan nila. Ang observation ko, Oo. di baling konti lang ang ulam. Basta masarap yung kanin. At marami. Sino ba yung nagkwento sa inyo Pag yung hindi masarap ang kanin, kasi marami silang ano yun, kanin. sasabawan lang nung sinigang na na sabaw tapos konting gulay at Ganyan ang kanin. yun na yun tapos tatlong kanin. 3 kanin. Pero dapat yung kanin maganda. Oras na makita nung customer na hindi maganda kanin, lilipat siya sa kabilang Kasi yan, stall. yan pong kanin, sarsa lang, o kaya sabaw. Oo. Talo-talo na tayo. Yeah. Marami po sa mga kababayan natin, ganyan
kumain, which is not really recommended. Kasi ayon sa ating Nutrition Council, kailangan ang kanin or carbon dioxide, Carbon dioxide. Carbohydrate. climate change pala yun. Ang carbohydrates, Science-based. ang carb po, theoretically, dapat yan 1/8 lang Aray ko. ng inyong pagkain. Ng meal. Ng meal. Okay? Yung, kumbaga, 3/8, halimbawa, yung pinggan, hatiin nyo sa 8 parte. Yung 8 parte nyo, yung isang parte na yun lang yung kanin. Yung 3 parte, nung 8 na yun, gulay. Ulam. Oo, yung 2 parte noon po, ay protein. Oo. Okay, yung protein, pwede yan ng gulay pa rin. Yes. Dahil yung mga beans, munggo, mataas yan sa protein. At saka yung another fourth na yon ay yung prutas. Prutas. Yan po ang sabi ng mga nutritionist. Naku, ang sama ng kain. Pero kung kumain tayo, Ang sama 90%. ng kain ko nung Sabado, bro. Kasi may nag-uwi ng yung misis ko ng laing. Mamaya Pinurugan ko ng Hindi na parami yung kanin ko, may sili pa. Pangako ko sa'yo, mamaya masarap ang kain. Ganun ba? 717 Daily. Hindi kanin. Nagpadala ng sandwich. Salamat dyan kay Lance Ngo. Okay. At saka kay Malu. Uy, maraming salamat. Sa 7-1, dyan ho yan sa Connecticut. Kung inyong i-google Connecticut dyan sa Green Hills. Green Hills, 717 Daily. Okay. Mamaya kung makukuha ko yung address niya ng phone number. Sige, Gourmet ibibigay na. sandwich. Gourmet sandwich. Pwede na ba akong kumain? Pwede ka na. Pero teka, What is this diet you're talking Yes, about? sabi ni Fiscal Darwin Cañete. pero mabalik tayo sa kanin. Hindi tama pala ang ating DTI secretary. Huwag nang magkanin. Mag-switch sa kamote. At, recommended dito. recommended. Recommended ng Oo. Nutrition Council. Okay. So, a good and healthy diet would mean na 1/8 lang bigas. Okay. Pero subukan mong sabihin yan dun sa mga taong Bagay. ito lang ang maa-afford nila. Ito pa rin ang cheapest na makakain nila. Tama. So, Ang technique daw po ngayon ng mga karinderya, binabawasan na lang yung service ng kanin. ayaw ko Sineserve nila na kanin. Oo. nililiitan yung measuring cup. Ayun, Nililitan. nililitan. Yung takal Parang bumibili ka ng mani sa kalye, may baso. Yung pala may ganyang kalaking pagpuwang. Yung puwit niya. Yung puwit pala, malaki. Malaki. Parang yung dito. Yung dito, yung parang malaki yung... Pero yun, Biro lang po yun. illusionary. Baka tayo pagulpi ni Trixie. Yes. Illusionary yun. Nakala mo yung tasa, nililiitan na pala nila. Ganon? Takal, oo. Oo. Yan po, binabawasan na raw yung serve ng bigas. Yan ang technique ng mga karinderya ngayon. So, baka pagsimulan pa yan ng kaaway o gulo, kung kayo ay kumakain sa mga ganyang klaseng eateries, pagtiisan nyo na ho, kasi kailangan din naman kumita naman yung karinderya. Oo. Yun. Malulugi sila. 75 pesos kasi ang average meal 75. sa mga ganyan. Na napaka-affordable ngayon. Ang mahal doon kasi yung ulam. By the way, hindi mo magagamit. Pero magmamahal na rin ng kanin. By the way, hindi mo magamit ang senior citizen dyan tsaka PWD. Hindi na yun. Mahiya ka naman sa kanila. Masala ko sinubukan mo kaya. Hindi. Alam. Dito sa Pasig, may mga napakasasarap na mga karinderya. Sarap ng luto kasi lutong bahay. Oo. Sarap. Saan yan? Tapos dyan sa palengke ng Pasig, subukan nyo minsan magpunta. Punta kayo, kain. Ang daming lahat ng kakanin, halo-halo, yung mga ganyan. Sarap kumain sa palengke. Oo. Pagka out of town ako, yun ang una kong hahanapin. Palengke. Among other things, yung pagkain. Ito pa ang problema daw ng mga naghahanap buhay ng karinderya. Hindi lamang bigas ang tumataas. Ay, naku. Kamatis. Naku. Ang gulay, grabe ang taas na presyo ng gulay. Yung kamatis, grabe yung taas. So bababasa mo rin yung serving noon. Oo.
So, wala na nga yung ibang binibilan ko sa Grab, wala na nga yung kamatis eh. Sabihin, wala pong mabili. So, bumili kayo ng ulam na hindi gumagamit ng kamatis. Hirap yan. Ano yan? Marami naman, pero... Marami naman. Steam na talbos ng kangkong. Na sinausaw sa bagoong. Nakabagoong ka pa, mahal ng bagoong. Mahal na bagoong. Mahal ang bagoong bare. Ano ka ba? Saan naman tayo ng lugar niyan? Pero pwede yung Pero yung talbos po yung kayo. mo, parang ia-adobo mo. Bawang, kung hindi mahal ang bawang. Okay. Asin, ano ba to? Vinegar tsaka toyo. Okay. Ayun lang. Okay na rin. Mga matindi raw ang mga pagtaas ng presyo ng gulay. Nabigla ako sa Mas kamatis. malaki pa kaysa sa kanin, kaysa sa bigas. Ba't hindi i-price control yan? Lalo ka na Hindi ganun din. Hindi nga nag-work ang price control, di ba? As a first tool. Mas malala pag sa kamatis. Kasi itatapon nila. Kesa yung Kahit pa paano yung bigas yung mapapatagal mo pa. Ang lugi daw po ng mga retailer ayon sa Philippine Rice Industry Stakeholders. At saka yung Grains Retailers Confederation of the Philippines. Meron silang spokesperson. Ang sabi, 500 per sack of rice. Ang lugi nila, kung kanilang ibebenta yan sa 45 pesos per kilo. So, aabot sa 7,000 a day ang lugi. Sa isang linggo po, 49,000 na yan. So, nasaan yung measure na 15,000 na ayuda? It goes nowhere. Kaya kung sinabi natin sa karambola noon, na unang lumabas ito, mukhang hindi na pag-isipan itong measure. Hindi na, isasara na muna niya tindahan niya, hindi na yung trader ng bigas. Ngayon, lumalabas na ngayon katotohanan na hindi pala talaga napag-aralan ng gusto yan. So, sino nagsubo niyan sa Malacanang? At bakit inapprove naman agad? At yan ba alam ng Pangulo? Alam niya siguro. Pero he was ill-advised. Correct. That's my theory. Okay, hindi ko mapapatunayan yan, pero sa mga pangyayaring nakikita natin, naririnig natin ngayon, mukhang yun ang nangyari. So, gagalingan na raw. Sabi po ng DTI, gagalingan na nila ang pag-monitor ng presyo sa palengke. Sana nga kung magmo-monitor ang DTI, may resulta no? Pag sinabi mong gagalingan, intensified efforts. At nangako sila, nagagalingan na nila. Vowed, pare. Sana galingan nyo rin ho yung concrete plans paano gumanda ang logistics sa Pilipinas. Yung warehousing. Gagalingan na nga, gusto mo pa ng concrete plans napaka-demanding mo naman. Puro guidelines yun narinig natin Puro motherhood statement ang nadinig natin dyan sa yung agenda niya, ano yun? Yung logistics agenda. Di ba meron siyang logistics agenda? Puro motherhood statement lang, parang ganun. Walang details yun. Hindi lang yun. Tapos itinuturo pa yung implementation sa iba. sa DOTR. Mga policies ng ibang departments. Sinabi ho ng hanggang ngayon, ito pa rin ang kanilang statement ng FFF. Yan po FFF, Federation of Free Farmers. At sa ganang amin, dito sa Carambola, ito ay tunay na representative. Yan sila Rene Montemayor. Rene Montemayor, Raul Montemayor. Tunay pong representative ng mga magsasaka sa Pilipinas. Okay? Hindi ito yung mga biglang sulpot na lamang ng mga organization. Matagal na ho yan. Ang sinasabi nila, balikan natin yung Rice Tarification Law. Republic Act 11-203. Noong pong pinasaya noong 2019. At magmula noon nagkandaloko-loko ang sitwasyon natin dito sa bigas. Okay? Yan daw pong rice tarification law, tinanggal dyan yung panabla natin na NFA
Na-abolish yan. So, ang naging papel na lang po ng NFA, tagatago ng bigas kung sakasakali magkaroon ng mga disaster at calamity. Buffer stock. Ano? Buffer stock. Buffer stock na lang. Kumaga, bodigero. At hindi lahat nasa bodega nila. Yung iba nandun sa private na ano. So, free na po, unlimited, na ang binigay niya rice tarification law dyan sa mga importers. Only import na. Ayan. Ang sinasabi po ng FFF, dyan nagkandaloko-loko. Dahil hindi natin, kumbaga ang presumption, lahat itong mga importer matitino eh. Mula't-mula, alam natin, may rice cartel. Yes. So, paano kang gagawa ng free market na sinasabi na merong grupo na kayang i-control? Cartelized lahat. And everybody is denying na merong rice cartel. Correct. Kasi, tingnan mo nga yung mga proposed solutions, ini-ignore yung cartel. Oo. Ini-ignore yung traders tsaka ano. But wait a minute, may isa pang tool nga pala. There has been intensified and there will be intensified raiding of warehouses. Magre-raid. Magre-raid. Sir, medyo yan, i-raidin natin dyan. Di ka na. Kita natin kulang. House of Representatives. Okay. And by the way, ang nare-raid lang nila yung smuggling. Hindi na magkakasmuggling pagka zero-rated na. Oo nga. Oo nga pala. Dahilan. Tatanggalin na yung tarif eh. Hoarding na lang yun. Hoarding na lang. So sigurado ka. Pero ang hirap dyan nga, sinasabi nga ni attorney, paano mo sasabihin hoarding yan? Meron ba tayong batas? Yun na nga eh. It's So, not solution na really Senado. against the law. Yeah. Merong batas na hindi ginawa ng buo. Hindi sinusunod ng buo. But more on this later, pagbalik ng Karambola. Okay. Ang oras natin, 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ.